Patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa gitnang silangan at posible daw madamay pati ang presyo ng mga bilihin. Pag-usapan natin yan kasama ang educator at entrepreneur na si Carl Balita, live dito sa PRTV Prime Media Studios. Magandang gabi, Carl, and welcome. It's so nice to see you again. Yeah, alam mo, maganda pa rin yung gabi, maganda pa rin yung araw kahit pa nagtataasan lahat. Oo nga. Kaya nga. Yeah. Oo, eh. Actually, hindi petrolyo lang tumataas. Kasi kahapon na malengke ako, nung Sunday, confirm, mas tumaas nung ngayon kaysa mga nakaraang linggo. Oo. Maski ngayon, Mindoro rice namin tumaas eh. Magkano na yung napansin mo, sabi niya, Carl, na malengke siya? Malengke kasi First ako. hand Actually, na-feature experience. ako doon. Yeah, galunggong, tumaas, bangus. Magkano? Mga 50 pesos yung 50 iba eh. pesos? Yeah. Ganun kalaki. Mataas ngayon, pusit, tumaas. Naku, ang mahal ng pusit talaga eh. Pero sarap pa naman nun, ano. Ang gulay mas tumaas kumpara sa karne kasi ang gulay, di ba, tinatransport siya, tapos maiksi lang yung shelf life niya. Oo. Kaya may ramdam na. At alam niya ng nasa palengke. Yung mga nagdududa, punta kayong palengke, alam niyo yung sagot. Alam niyo yung totoo. Mas mahirap maging healthy tuloy ngayon. Yeah. Oo. Dahil yung gulay eh, di ba? Totoo, Yun ang gusto Ang mahal natin. nga kasi, pero yun nga kasi, hindi mo din sila masisi dahil yung transportation cost. Of course. Di ba, ang laki talaga ng ano. Eh kung galing Baguio yan, magkano ang difference yan? Pagtawid galing sa Mindoro, papuntang Manila, magkano ang ano? Yeah. Pero ito, Sir Carl, ito, meron na, di ba, partner, meron yung mga flexible working arrangements. Yung pwede kang work from home. Sir, nakikita niyo, ano yung mga pros and cons nito? Nakakatipid ka sa pamasahe, pero pag nasa bahay ka, mas magastos. Alam mo yun? Di ba? Kasi gagastos ka rin ng kuryente mo, ng utilities mo. Tapos naawa naman ako na walang gagalaw masyado sa kalye, mababawasan yung kita ng mga jeepney drivers. So maraming epekto yun eh. Ako yung mga tao ko, nag-survey ako. Gusto niyo bang mag-work from home? Komportable na, pero mas magastos sa bahay eh. Kasi mapapasindi ka na electric fan, na kuryente Correct. mo, Sa opisina, magsasaksak libre ka. yan. Oo. Di ba? Ay di sa coffee shop. Work from the coffee shop. Pero bibili ka ng kape. Bibili ka naman ng kape. Isa nga sa tipid tips ko yun eh. Yung kakakape mo sa coffee shop, gusto mo, mag-brew ka na lang ng kape, bili ka ng nilagang kape. Ba't ba naman nung una, wala namang coffee shop na gano'n? Pero yun nga, partner, di ba? Siyempre may epekto din to sa mga negosyo sa labas. I mean, sabi nga di ba babawasan, partner, yung makakain sa labas? Correct. Yun rin, yung mga restaurants natin, apektado yan. Masyadong maraming epekto from drivers to karinderya nga ngayon eh, umaaray eh, kasi mahal nga yung cost. Oo. So sige nga, bigyan mo naman kami ng tipid tips, Carl. Una sa lahat, kailangan mag-usap yung pamilya. Magkaroon ng kasyunduan yung pamilya. Kasi Kasyunduan. hindi pwedeng ikaw lang o isa lang, kailangan mag-usap kayo, buong pamilya. Yun ang first tip ko. Tapos gumawa ako ng acronym para sa inyo, yung tipid. T, tanggalin ang bisyo. Nagre-reklamo kayo, tumaas ang gasolina, pero hindi mo papansin, tataas din yung alak, ang sigarilyo, maski vape ang taas. Ano bang napapala mo dyan? Baka yung isang boteng alak na binili mo, ibili mo na ng 1 kilong bigas. So, tanggalin ang bisyo, yun ang T. Ang I ko ay, ilista yung galaw ng pera. Ang problema kasi sa galaw ng pera, pag hindi mo siya nilista, hindi mo mamamanage, hindi mo na measure. Samantalang kung makikita mo na malakas ang gastos dito, tumataas ang utility mo, kailangan mailista ng pamilya saan nandun yung leaks. Kasi pag hindi ninyo na-monitor yan, hindi mo siya mababago. So yun yun. Ang P, ang letter P ko ay practical na lifestyle. Sample, kaysa bumili ka ng bottled water, magbaong ka na lang. Di ba uso naman ngayon yung Yung mga tumbler. mga tumbler. So, kaysa mag-coffee shop ka, bili ka ng nilagang kape. May mga coffee maker naman na simple lang, di ba? Ang daming lifestyle. Kaysa sumakay ka, pag malapit, maglakad ka, healthy pa. Di ba? Maraming mga practical lifestyle. Tapos sa bahay, ano papansin mo, magbubukas ka ng aircon, pero nakatalokbong ka. Ginaw na ginaw Ginaw ka na naman. ginaw ka. Ba't Ginaw mo? ka naman. Edi, electric fan mo na lang sana. Yun, yung mga, magbaong ka na lang ng ulam. Magluto ka. Nung isang araw, nilive ko nga sa Facebook ko yung kinain namin ng misis ko at saka nung kasambahay namin, tsaka nung driver, 4 kami 600 pesos. Kasi nagluto kami sa bahay. Okay, so yung isa ko pang I is, iwasan mo na yung want. Iwasan bumili muna ng want. Kailangan clear sa'yo ano yung need, ano yung want. Kung need mo, sige, bilhin mo. Pero kung want mo, gusto lang mag-upgrade ng phone, later na. Pagtyagaan mo lang muna yan. Gusto mo ng bagong sapatos, pagtyagaan mo muna yung luma. Kasi hopefully bumaba siya in the future. So, focus on the need and not the want. Tandaan nyo, pag tayo gusto natin, may paraan eh.
Kasi gusto mo. At most of the time, pag gusto mo, justify mo sa utak mo na gusto ko, kaya kailangan ko. Pero kung tutuusin, tanungin mo sarili mo, kailangan mo ba talaga? Yun. You have to differentiate the needs versus the want. At yung huli ko, yung D, dagdag kita. Huwag niyo kakalimutan, nung pandemya, maraming naging accidental entrepreneur. Yeah. Survival entrepreneurs. Ngayon, kayo, maliit ang kita ninyo, wala talaga mangyayari. Pero kung nagkatotoo yung mga work from home, marami dyan di magluluto, baka pwede ka magluto. Baka pwede sa'yo manggaling yung kakainin ng mga inang iba. Baka makakita ka ng negosyo mo, baka makapag-bake ka, makapaglutong bahay ka, total uso ng online selling. Ang sa akin, alam mo, may pinanggalingan tayong krisis na mas malala eh. Yung pandemya. But we survive. At tanggapin yung katotohanan, maraming accidental entrepreneurs doon. Yeah, yes. oo. Maraming yumaman dyan. Totoo. Maraming natutong mag-online selling dyan. So, mapwera sa magtipid, yung di ko doon, sa tipid, dagdag kita. Maghanap ka ng dagdag kita. Sideline, ang dami ngayong, even yung mga services ngayon, even yung BPO, may mga home-based. Marami akong pumasa ng mga teachers, mga online tutors. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. So yun, balikan nyo lang yung tipid, makakatipid ka, pero hindi pwedeng, pasanin lang to ng isang miyembro ng pamilya. Kailan mag-usap kayo, baka yung mag-asawa nagtipid, yung anak hindi. Oo nga, di ba? Dapat lahat kayo. Dapat lahat kayo. Kaya May part kayo doon. nagrereklamo ka na mahal ang bigas. Teka lang, bakit ka nanigarilyo? Bakit ka bumili ng alak? Kumputin nyo, yung alak na binili mo na hindi mo naman ikinalusog, na pwedeng dahilan pa ng sakit mo, ilang katumbas ng pagdating sa bigas. Baka ulam na ng pamilya mo. So, iramdam ko, tanggalin ang bisyo, ilista ang galaw ng pera para makita mo kung saan ang leaks. Lalo na yung mga credit cards, ha? Akala mo nag-credit card ka pero yung interest nun, lusaw ka doon. Lunod ka doon. Yung practical na lifestyle, tanungin mo sa lifestyle mo, anong pwede mong tanggalin muna? Gym kayo ng gym, enroll na kayo ng enroll sa gym, baka pwedeng buhatin mo yung mga timba sa bahay mo. Or mag-jogging ka na lang. Mag-jogging ka or mag-push up ka and all, no? Tanggalin mo na yon. Tapos iwasan yung want. Yun ang pinakang matinding attraction sa atin eh. I want a new phone, I want a new shoes. Bawasan mo na yung add to cart. Oo. Bawasan mo na yung mga Check parcel. yung sapatos mo. Actually, Ako na naman ginawa mo. At syempre, dagdag kita. Yes. Wala ka naman titipirin kung wala kang kinita. So dagdagan mo yung kita mo. Yun nga tinatanong ko dapat eh. Kung dapat bang panahon ba to magdagdag partner ng side hustle, kumbaga. Pero yun nga, yung spending power problema din ng mga ibang tao. I-spread mo yung market. Halimbawa, you can actually be, ang pagninegosyo, hindi, yan ay pagbibigay ng solusyon sa problema ng iba. Kasi para sa iba, mas murang kung bumili sila ng luto. May ganun pananaw ang iba. Ngayon, kung ang kapitbahay mo ganun, dibentahan mo ng luto, ikaw magluto, ikaw kumita. Oo. Diba? Kasi yun ang paraan nila para magtipid. Yung time rin kasi, luxury rin yun eh. Parang sa iba, para rin yung pera eh. 'Di ba? Yung tipid mo rin sa oras, at Correct. least, 'di ba? Yung kapitbahay mo, magluluto lang siya ng konting dagdag, 'di ba? Actually, yung sa mga village na uso yan dati, 'di ba? Nabibilihan tayo sa yung mga GC pa rin. Correct, oo. Buhay pa yun eh. Buhay pa yung pandemic Yes. GCs natin. Buhayin nyo yun, mag-offer kayo ng something na mura, nakatulong ka na, tandaan nyo ang negosyo, nag-o-offer ka ng solusyon sa problema ng iba. So kung hanapin mo, paano makakatipid ang iba sa pamamagitan mo? Carpooling na lang eh. Laking solution. Yun nga, sir. Pwede ka maningil rin siguro. No? Pag, parang school bus. Actually, yun nga, partner, di ba, kanina pinag-uusapan namin kanina sa meeting namin, kung dapat ba, I don't know, sa MMDA, kung alisin muna yung coding, kasi para kumbaga ma-encourage natin ang carpooling, kung wala mo ng number coding. Yeah. Kumbaga, kasi ngayon, nabawasan na naman yung sakyan eh. Totoo. Pero kumbaga, tingin mo, para ma-promote natin ang carpooling is alisin muna natin ang mga number coding siguro. I would suggest na pwede kasi ang dami ng pasanin ng tao eh. Ibig sabihin, papasakayin mo ko sa jeep, sa transportation, yung iba nag-grab. Hindi payagan mo na akong gamitin yung kotse ko, baka maging solusyon pa ako sa kapitbahay ko na papasok sa parehong eskwelahan or opisina ng napupuntahan ko. So, ang Pilipino gagawa ng paraan eh. Nakita natin nung pandemic yan. Marami nga kumita nung pandemic kung tutuusin. Ang malungkot lang nun, may mga namatay, may mga nagkasakit. At nawalan rin ng trabaho. Nawalan din ng May trabaho. iba, opposite sa kanila yung nangyari. But we survived it. Ang huwag niyo kakalimutan, sa Chinese, yung pagkakasulat ng crisis, pareho ng pagkakasulat ng oportunidad. Baka sa crisis na to, makakita ka ng opportunity, basta creative ka lang. Ayan, Kapit lang. Kapit.
Yun, magandang parting words. Maraming salamat sa iyo, ha, Carl. Carl Balita, maraming salamat. Sir, salamat po.